nais ng Panginoon sa atin to gather bilang kanyang mga anak, kanyang mga minahal, at itaas ang kanyang pangalan. Now, ma-encourage tayo lalong i-worship ang ating Panginoon through the message sa umagang ito. Kasi kahit yung whole creation, inaawitan, itinataas ang ating Panginoong Diyos. So the title ng message is From Awe to Joy. How creation leads us to worship base sa nabasa kanina, Psalm 65:8 hanggang 13. Itong Psalm 65:8 to 13, pinapakita rito yung larawan ng creation, pero at the same time, yung relasyon ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Ano yung relasyon ng Diyos sa kanyang nilikha? Na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa lahat ng mga nilikha, siya rin yung tinatawag natin na sustainer. Siya rin yung tinatawag natin na manager. Nagmamanage sa mga nangyayari sa mga nilikha, sa buong sang nilikha. At pinapakita rin dito na ang buong sang nilikha ay nakadepende sa Panginoong Diyos. At ang creation ng yung buong nilikha ay nagre-respond sa manlilikha. Okay, so yun po yung makikita natin sa passage. And so ang tanong natin sa message na ito is, how should we respond to God's work in the world around us? Paano tayo mag-respond sa ginawa ng Diyos sa mundo? Una, basahin natin sabay-sabay. Stand in awe of God's self-revelation in creation. Okay, papaliwanag po natin yung word na stand in awe base sa passage natin, kung paano pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang manlilikha through creation. Basahin po natin ng sabay-sabay yung Psalm 65 verse 8. Start. The whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy. So yung tinatawag dito ng awe, ito yung proper na tugon sa pagpapahayag ng Diyos kung sino siya bilang ating Creator. Halimbawa, meron akong desire na tinitingnan yung mga architectural designs ng mga buildings at ina-appreciate ko. Halimbawa, nakita ko sa Makati, sa BGC, yung mga nagtataasang gusali. Pagkatapos kino-compare ko sa iba, yung design. Then minsan tinitingnan ko yung contemporary design. And then kino-compare ko sa classical design. Makikita ko yung, wow, ang galing naman nito. Even sa flower design. Minsan nakikita kung paano sila mag-design dito ng mga flowers, yung mga decorations. Pagkatapos, pag magse-celebrate tayo sa July, sa ating anniversary, ang dami mo yung mga design ng bulaklak. And then, sabi natin, wow, ang ganda naman. Okay. So, ang ibig sabihin nitong O ay napapawaw tayo. Namamangha tayo. And so, sabi dito, yung whole creation ay namamangha. Ang problem sa translation kanina, na nabasa natin, yung buong nilikha ay natatakot. Yun yung may problem dito sa translation. Kung hindi natin maintindihan yung ibig sabihin ng Hebrew word na minsan natatranslate sa natatakot. Yung translation sa ibang Tagalog, ito po sa next na slide. Basahin natin ng sabay-sabay.
dahil sa inyong mga kahangang-hangang ginawa, mamamangha sa inyo, pati ang mga nakatira sa malayong lugar. Mula sa silangan hanggang kanluran, pinasisigaw mo sa tuwa ang buong lupa. So makita natin dito yung kahangahangang gawa ng Diyos. Kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Yan yung sa English ay O, translated sa O. Pero yung nabasa kanina, ang na-translate ay natatakot. Kasi minsan po, yung word na natatakot sa Hebrew ay hindi yung natatakot na nanginginig. Ito, dito nang galing yung word na reverence. You revere. Yung sobrang pagrespeto sa Diyos. So, hindi yung natatakot ka sa, nanginginig ka sa takot. May mga words sa Proverbs, for example, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So yung fear doon ay hindi yung nanginginig ka sa takot, kundi yung sobrang taas ng iyong pagrespeto sa Panginoong Diyos. So ganun po yung word na nagamit dito, kaya na-translate sa ibang translation sa Tagalog na natatakot. Pero intindihin natin na itong natatakot ay hindi yung pag-intindi natin na natatakot, kundi yung napakataas na respeto sa Panginoong Diyos. Kaya ang psalmist nagsulat nito, sinasabi niya na napapawaw siya sa nilikha ng Diyos. Wow! Ang galing naman. Kung titingnan nyo yung picture, for example, na yan ay picture ng mundo mula sa buwan. Yung mga pumupunta sa buwan, pagkatapos pipicturan nila. Ganyan kaganda yung ating mundo. And even including all the planets. Kasama yung planet na Saturn na merong ring. Diba? Ang ganda niya. So, yung psalmist, napapawaw siya, humahanga siya sa ginawa sa nilikha ng Panginoong Diyos. Sa next na slide, ito yung Artemis 2. Pagkatapos, tumitingin. Nasa buwan sila, pagkatapos outside yung mundo. Okay, so katulad ng picture kanina. Kasi yung Artemis 2 na umikot sa buwan for 10 days, nag-start ng April 1, pagkatapos bumagsak sa Pacific Ocean noong April 10. At ligtas yung 4 na crew na nandoon. At binabahagi nila yung mga pictures about the earth sa kanilang pagpunta doon sa buwan, and even pictures of the moon. Pero mas naalala ko yung unang punta ng mga astronauts sa buwan. Very famous noon yung Apollo. Pagkatapos si Neil Armstrong, yung leader ng pagpunta doon sa buwan. Pero mas gusto ko yung kasama niya, si Buzz Aldrin, na nung sila ay nasa buwan at pababa na sa mundo, binabasa niya ang Psalm 8. At dito sa Psalm 8, 3-4, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. So itong si Aldrin ay isang mananampalataya na namamangha siya sa ginawa ng Diyos. First time na nakapunta yung tao doon sa buwan. And looking at the universe, wow, napapawaw siya. At binabasa niya
ang Psalm 8, Psalm 8, the whole Psalm, pero binasa ko lang dito yung Psalm 8, 3 to 4. So ito naman yung sabi ni Paul about creation sa Romans 1:20. Basahin natin sabay-sabay. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. So itong creation para kay Pablo, pinapakita dito yung kagalingan ng Diyos, God's invisible qualities, and then yung kanyang eternal power and divine nature. So yung whole creation points to the Creator. Kaya dito sa ating confession, sa Belgic Confession, Article 2, sa next na slide, pinapaliwanag dito, we know Him by creation. Yung Him dito ang Diyos. Nakikilala natin ang Diyos by creation, preservation, and government of the universe, which is before our eyes as a most beautiful book, wherein all creatures, great and small, are as so many letters, leading us to perceive clearly the invisible things of God, namely, His eternal power and deity, as the Apostle Paul says. So, ang paliwanag dito, itong creation ay parang libro. Okay. Di ba meron tayong libro na binabasa at natututo tayo? Itong creation ay parang libro na habang pinapag-aralan natin, tinitingnan natin yung whole creation, nakikilala natin ang Diyos. His eternal power. Wow! Merong makapangyarihang Diyos na lumikha. And the deity, the divine nature ng manlilikha. So, yun yung paliwanag ni Apostol Pablo na itong creation, through this, makikilala natin ang Diyos. Sa next na slide, the rising sun and setting day are daily calls to worship. Yan si Lynette, napunta sila sa La Union, hindi kami nakasama. Pagkatapos, yung sunset. Okay. And even dito sa Manila Bay sunset, kung makita natin, that is one of the most beautiful sunset sa mundo. Na kung titingnan natin, mapapawaw talaga tayo. Because itong napakaganda na ito na nature points to the Creator. Na kung may ganyan na napakaganda, may lumikha. At yung lumikha ay ang Panginoong Diyos na dapat siya ang sambahin. Ang problema, ayon kay Pablo, imbes na worshipin ng tao ang Diyos, gumawa sila ng mga rebulto or imahin at yun ang kanilang wino-worship. Pero dapat itong lumikha ng ating Panginoong Diyos ang dapat nating sambahin. Can you say amen to that? Pangalawa, paano tayo mag-respond? Basahin natin na sabay-sabay. Trust in God's fatherly providence. Sa passage natin, pinapakita dito na ang Diyos, hindi lang siya yung lumikha. Hanggang sa ngayon, siya pa rin yung nagmamanage at humahawak sa universe. Kasi kung hindi niya hahawakan, yung mga planeta magbabanggaan yan. Okay, hanggang sa ngayon, sinusustain pa rin ng Panginoong Diyos ang kanyang nilikha. Even yung ordinary creatures sa mundo. Sabi dito, you care for the land and waters it.
you enrich it abundantly. Kaya minsan ay abundant talaga. Sobrang flood. Kailangan ng flood control. Pero sa time ngayon, sobrang init. Magiging sobrang init in this month and the next month. El Nino. The streams of God are filled with water to provide the people with grain. For so you have ordained it. You drench in furrows and level its ridges. You soften it with showers and bless its crops. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. Yung pinapakita dito na ang ating Panginoong Diyos sa yung nagpapaulan para yung halaman mabuhay. Yung araw, siya pa rin yung nagpapaaraw. So, yung Diyos natin, siya pa rin yung in control sa kanyang mga nilikha. The universe. Kaya si Jesus Christ, sabi niya sa kanyang mga listeners at that time sa Matthew 10:29 hanggang 31, basahin natin ng sabay-sabay. Not even a sparrow worth only half a penny can fall to the ground without your Father knowing it. And the very hairs on your head are all numbered. So don't be afraid. You are more valuable to Him than a whole flock of sparrows. Sinang-ayunan ni Jesus Christ yung psalm na ang Panginoong Diyos yung nagsusustain sa kanyang mga nilikha. So dito, sabi niya, kahit nga yung ibon na kung bibilhin mo, murang-mura. Hindi yan babagsak na hindi alam ng Diyos or hindi pahintulutan ng Diyos. Kasi ang Diyos pa rin ang nagpapakain. May time pa na sinabi niya, di ba, yung mga ibon, hindi sila nagwo-worry sa kanilang pagkain. Kasi ang Ama, nagpapakain sa kanila. Sa ating Westminster Confession of Faith 5:1, sabi dito, God does uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things by His most wise and holy providence. Pag tinatawag nating providence, ito yung kung papaano minamanage ng Diyos yung kanyang nilikha kasama yung buhay natin. Na minsan, kahit na pinapadaan tayo sa mga painful experiences, pero bandang huli, ang kanyang plano pa rin ang mangyayari. Pag alam natin yung doktrina ng providence, na ang Diyos yung nagmamanage sa buong mundo kasama yung buhay ko, sabi dito, trust replaces anxiety when we understand providence. Okay. Sa next na slide, we do not live in a random world, but in a world governed by a faithful Father. So yung word natin sa Tagalog, yung governing the whole universe, pamamahala. Pero kasama dito yung pangangalaga ng Diyos. Na ang Diyos yung namamahala sa kanyang mga nilikha at siya rin yung nag-aalaga sa kanila. Kasama tayo, inaalagaan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya papaano ngayon sa nangyayari sa Middle East, sa Ukraine and Russia, and then tumataas na bilihin at gas.
Ito ay real human evil and hardship. It is evil na may giyera. Masamang pumatay. Minsan, naiisip lang natin yung gas natin at mataas na bilihin dito. Pero actually, ang dami, libo-libo na yung namamatay. At ilang pamilya ang nagluluksa at umiiyak. Ito ay evil at kahirapan. Realidad yan. Yet they all remain under the perfect control of a holy God who cares for His creation. Ito po yung ang hirap maintindihan. Na sa gitna ng mga ganon na nangyayari, masasabi pa rin natin na ang Diyos ang naghahari. At kung hindi natin maintindihan, balikan natin yung buhay ni Job na hindi niya maintindihan yung mga nangyayari sa kanyang buhay. Pero bandang huli, nakita niya, meron pa ring Diyos na naghahari. The doctrine of providence does not tell us exactly why things are happening now. Kasi sa Deuteronomy 29:29 sabi doon, the secret things belongs to God. So may mga hindi natin alam behind sa mga nangyayari. Kahit nung nangyari nung pandemic, hindi natin alam. Maraming mga hindi tayo alam. But it warns us not to excuse evil or blame God as cruel. Winawarningan tayo na wag nating baliwalain yung mga kasalanan na nangyayari and then even yung suffering. Pero tinuturuan din tayo na wag sisihin ang Diyos. Kasi pwede kasing sabihin pag dumating yung painful experience, ang Diyos ang ating sisisihin. Instead, the doctrine of providence calls us to pray for peace, relief for the suffering, and the spread of the gospel. Na ang plano ng Diyos pa rin ang mangyayari. Nawa, kasi ang nais ng Panginoon, mag-pray tayo ng kapayapaan. And then, yung mga nahihirapan, pwede natin silang tulungan. Yung mga nagkakasakit, ipag-pray sila. And opportunity ito para i-share yung gospel. So kahit na ganon ang nangyayari sa Iran, ang Christianity doon ay lumadago sa biyaya ng Diyos. Then sabi din dito, providence calls us to live with justice, mercy, and generosity. And then, trust God, magtiwala sa Diyos na siya pa rin ang naghahari. At lahat ng pagsubok na ito bahagi ng mas malaki, mas malawak na plano ng Diyos o kwento ng Diyos. And this is moving towards the day when the earth will be filled with the knowledge of His glory. Matutupad pa rin ang plano ng Diyos sa gitna ng mga nangyayari sa atin. So makita natin dito na although responsible ang mga tao sa kanilang mga ginagawang kasalanan, pagpapatayan, at sila rin ay mapaparusahan bandang huli. Pero wag nating kalimutan na ang Diyos pa rin ang naghahari at bandang huli matutupad ang kanyang plano. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Magpapatuloy pa rin ang Kanyang pag-aalaga sa atin sa gitna ng mga nangyayari sa atin ngayon. And then bandang huli ng message natin, basahin natin yung last point, start.
join creation in joyful praise. Sa verse 8, the whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy. So dahil sa nilikha ng Diyos, lahat ng ito ay invitation para purihin ang Diyos with joy, umawit sa Kanya. You call forth songs of joy. Next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. The grasslands of the wilderness overflow. The hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. Wow! So, yung mga burol, they are clothed with gladness. Masaya sila. And then itong mga flocks and valleys, they shout for joy and sing. Ito yung mga metaphoric words na pinapakita na itong nilikha ng Diyos ay masaya sila at pinupuri nila ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Ito yung larawan na yung whole nature na nilikha ng Diyos, whole creation, inaawitan nila ang lumikha sa Kanya. Dito sa Psalm 96 verse 12, sabi rin dito, the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the fields sing for joy. Kaya meron tayong awit na trees of the fields clap their hands. Hindi literal na nakikita natin yung mga trees, mga puno na may mga kamay na nagkaklap. Hindi po. Ito yung metaphors para ipakita na ang creation ay sumasamba sa Panginoong Diyos. Totoo po yung inawit natin kanina. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Lahat ng nilikha mo. And so kung ang creation, kahit yung mga puno ay sumasamba, masaya sila. Nagpapasalamat sila. Lalo na tayo na mga tao. Can you say amen to that? Creation's joy points to its proper end, glorifying God. Nilikha ng Diyos ang creation, minamanage ng ang Diyos yung creation, sila naman umaawit para sa Diyos. They worship God. Dito sa ating shorter catechism, question and answer 1, what is the chief end of man? Ano yung main purpose of man? That man's chief end is to glorify God. Hallelujah. Ayon sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do, anuman yung ginagawa mo, ikaw man ay umiinom o kumakain, gawin mo sa kapurihan ng Diyos. Okay. And then Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever and ever. Amen. So, ang main purpose ng tao kasama sa whole creation para itaas, purihin ang Panginoong Diyos and to enjoy Him forever. Sa Psalm 73:25-28, yung psalmist sabi niya, whom have I in heaven but you, and nothing I desire on earth beside you. Ang ibig niyang sabihin, kayo po Diyos, ang pinaka-supreme good. Yung pinaka-gustong gusto ko. Wala nang iba.
kayo po yung number one na aking kasiyahan sa buhay ko. Now, sa next na slide, kung ang whole creation ay umaawit at nagpupuri sa Diyos, how much more yung mga nakaranas ng kaligtasan ng Diyos? Okay. Yung creation, ang tawag natin dyan general revelation. Pakiulit nga, general revelation. Pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang creator through creation. Pero may tinatawag tayong special revelation. Ito yung pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pakiulit nga, special revelation. At sa pamamagitan nito, nakilala natin ang Diyos, si Kristo, na ating Panginoon at tagapagligtas. So, kung ang whole creation ay sumasamba sa Diyos dahil lang sila ay nilikha ng Diyos, how much more tayo na nakaranas ng kanyang pagliligtas, dapat lalo natin siyang purihin sa ating buhay. Can you say amen to that? Hallelujah. Dito sa Psalm 65, 3-4, bago yung 8, sabi dito, when iniquities prevail against me, you atone for our transgressions, or you forgive us, sabi ng psalmist. Blessed is the one you choose and bring near to dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple. Sinasabi dito ng psalmist yung pagpapatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Yung pagpili ng Diyos sa kanya at sa kanyang bayan. Katulad po ng inawit natin kanina. Ano po yung inawit natin kanina? Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Kasama po tayo dito. Sa pinili, sa bayan. Kasama tayo sa blessed. So hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Tayo rin po ay niligtas niya. Pinatawad niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasama po tayo. Kaya ang response natin purihin ang ating Panginoong Diyos. Yung kahapon nagkukwentuhan kami ni Lynn patungkol kay Miriam Himbaw. Ito yung dating first runner-up ng Miss Universe 1999. At ang kwento niya dito, sinasabi niya na yung naka-gown siya. Pagkatapos nung irarampan niya yung gown niya, natapilok. Bumagsak siya. Pero, tumayo kaagad. At tinitingnan ko na ganyan ang nangyari sa kanyang buhay. Nag-asawa siya ng isang afam. Pero sabi dito, hindi lahat ng nakapag-asawa ng afam masaya at maswerte. Di ba? Nag-asawa siya ng isang Italiano. Okay. Foreigner. Pero, hindi sila nagtagal. Yung foreigner, nakita ang isang model na Brazilian at iniwan niya, dinivorce niya kaagad si Miriam Himbaw. At in those days, sabi niya gusto na niyang mag-suicide, yung si Miriam Himbaw. Okay. Sa kanyang desperate na siya kasi wala nang ibang work, kasi dati ang yaman ng kanyang asawa.
Sabi dito, I had everything, money, a beautiful and expensive house, many things. I was traveling the world. I became the Italian princess I once dreamed of being. But it was lonely in the castle. Nasa castle siya pero lonely. Hanggang sa talagang tuluyang naghiwalay sila. And in desperation, nandun siya sa Playboy magazine. Okay. Sumama siya doon. Naging cover page siya. Until may nag-share sa kanya ng Word of God. At nakilala niya ng lubusan ang Panginoong Diyos. At the time na suicidal siya, ang Panginoong Diyos ang lumapit sa kanya para iligtas siya. At praise God, after that, naging Kristiyano siya. Nakilala niya ang isang negosyante rin na lalaki na naging asawa niya at meron silang ilang mga anak. At masaya siya ngayon na nagte-testimony kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Siya man ay bumagsak, pero itinayo siya ng Panginoong Diyos. Nakatira siya ngayon sa Boracay at pinagmamasdan niya araw-araw ang creation ng Panginoong Diyos habang nag-share ng kanyang testimony and wonder ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun yung naging respond niya sa ginawa ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang siya nilikha ng Diyos, siya rin ay iniligtas ng Panginoong Diyos. Kaya masaya siya na nag-share ng kanyang testimony sa ginawa ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, tayo po ay mapalad. Katulad ng inawit natin kanina, kasama tayo sa mapalad na ibinukod ng Panginoong Diyos. Tayo ay mapalad na bansa na sumusunod sa Panginoong Diyos. At ang response natin, Hallelujah! Pinupuri ka namin. Mga kapatid, meron tayong Diyos. Siya yung lumikha ng sanlibutan. Siya rin yung nagmamanage hanggang sa ngayon. At ang nais niya na response natin ay itaas ang kanyang pangalan. At kung naranasan natin ang kanyang pagbabago sa ating buhay, di ba, mapapawaw, wow talaga ang ating Panginoong Diyos na nagmahal sa atin at nagligtas sa atin. Tayong lahat ay manalangin.